kasi may Katoliko. Buti Ikinahihiyang ngayon, namin kapatid. sa Mindanao, Mek Subiro, isinusumpan ka na namin na taga-Bukidnon. Sabihin watak-watak. Si Senator Ronald Bato de la Rosa Kanilang may kanya-kanyang mga hidden agenda at personal na hangarin sa bayan ito. Nakakalungkot dahil so far, hindi namin nakikita yung talagang mga bayan, yung para sa bayan. Sir, napanood niyo po yung eksena kanina sa plenary sa session na may nagwakoko na grupo na minority. Tama-tama po, ay kitang-kita naman kung sino magkakampihan at kung sino yung may pinagtatakpan at kung sino yung may tinatago na para bang takot na takot sila na matuklasan at maumpisahan yung mga sinisigaw na ng taong bayan na ituloy na ang investigasyon sa mga anomalya na nangyayari sa bayan. Pero sana naman, Bali sir, ang pinagtatalunan po kanina is yung rules dun sa pagboto kung pwedeng via online. Ano pong saloobin po doon? Kitang-kita naman yung sinasabi nga 11 at 13. At 13, sabi nga 13 muda. Yung 11, naku 11. nang hindi kayang tanggapin ang Nako-11 rin sa taong bayan. siya po ay Na nagresign. kitang-kita naman na ang Dahil po interest sa nila, kanyang paniniwala hindi na sila nakapukol na hindi po doon siya sa pagpapalit ng para liderato. gamitin ng politisyan. Hindi nila Kayo po matanggap NBI, na police, sila ngayon forces, ay minority hindi po na. kayo naging Hindi nila mga matanggap Pilipinas na wala na sila para maging control sa ano bang pinagtatakpan nila. ang inyong Kaya sinumpaan na ang tungkulin yun ang ay talagang lungkot na lungkot para kami sa bayan at sa mga nangyayari. bayan. Kayo naman, itong para sa 13, pinoproteksyonan din Kaya nila sana naman, yung mga membro proteksyonan nila nyo dahil ang alam nila, silang, inuusig na proteksyonan ngayon. nyo ang bansa, Alam naman proteksyonan natin nyo na ang nakikita mamayan nyo, ang Pilipino. ombudsman, ilan na yung pinapailan na asunto sa mga membro ng 13. Samantalang, ang tagal nang naghahanap at may marami na naghayag ng ebidensya dito sa mga anomalyang ito. Pero, bakit hindi kumikilo ang ombudsman? Bakit ngayon, parang selective ba? Para bang talagang kampi-kampihan na lang ba talaga kayo? Paano naman kami taong bayan? Sir, pabor po ba kayo dun sa posibleng online vote? Dun sa impeachment? Pabor kami sa sitwasyon na to dahil kita mo naman, ginugurgul nila. Talagang pinipersonal at pinipigilan. Ang nakakalungkot, ang pumipigil dito, yung mga ahensya ng gobyerno na supposed to be, sila yung mag-uusig sa mga katiwalian. At dito, napakita natin, napatunayan natin, na kaya talaga nilagay si Boying Rimulya para gampanan ang kanyang misyon. Ano ba yung misyon niya? Proteksyonan ang nakaupong presidente. Na ngayon na nga, negative 35% ang trust rating. Ano ba naman? Ang naniniwala na lang sa kanya, yung mga nakikinabang sa kanyang mga ahensya ng gobyerno. Yun ang lungkot na lungkot kaming mga ordinaryong tao na nagpapakahirap dito na ipinaglalaban namin na magising at maging makatotohanan sana. Sir, panghuli na lang, panawagan niyo po sa gobyerno. Panawagan ko sa gobyerno, sana imulat naman ninyo, makonsensya kayo. Alam nyo kung ano nangyayari. At Pangulong Marcos, kung ikaw ay talagang may kontrol sa bansang ito, nagkakagulo ang pamilya mo, nagkakagulo ang mga membro ng ahensya ng gobyerno, nagkakagulo ang lower house at upper house. Bakit hindi ka magpakatatay? Bakit hindi ka magpaka-leader? Natawagin mo ito, mag-usap kayo at ayusin nyo dahil hirap na ang taong bayan. At ano observation ng World Bank ngayon? Kung hindi pa kayo magising ngayon, hindi na makakabangon ang bansang ito. Kawawa ang ordinaryong tao. Kawawa ang bayan ito. Samantalang kayo, siksik-liklik na, mali-maleta na ka, hindi pa masapat. Thank you, sir. Salamat po.
Video lang po tayo ng konti pa, sir. Akala mo kung sino ka matapang? Hindi ka matitigan. Araw ay mamayo. Kami nagpapasalamat ko. Ito Kaya lang ang successful ang sasabihin namin mga Bisaya EDSA 1, sa EDSA iyo. 2 kasi may Katoliko. Ikinaiiyakan na namin Kapatid. sa Mindanao. Mek Subiro, isinusumpan ka na namin na taga-Bukidnon. Naalala ko yung nanay na Mo, puti. Sabi nyo, ang bugiro ka matapang. Sige, hanggang ngayon. Nakakapagod pero bawal pagod. napakalobas na pumunta ka dito. Kasawa namin. Haharapin kita, Bisaya sa Bisaya. Ito Walang sumusuporta sa atin. Maski yung pinaglalaban namin mga senador, hindi man lang kami sinisisi. wala kang paninindigan. Virus ako, sir, sa salamin. Prinsipyo. Very unique. Ayun eh. Sir, Wala salamat na po. makilala. Huwag kayong bumitaw. Kunting oras na lang, kunting araw na lang, malay nyo. Ayaw ang panahon sa atin. At tayo naman, ang sisigaw ng mabuhay ang Pilipinas. At nakamit na natin ang tagumpay. At makakamit natin yon sa lalo madaling panahon. Sa pamanong paraan, simple lang. Simple lang. Hindi natin kailangan makipagbuno o makipagsakitan sa mga kapulisan natin dahil sila ay sumusunod lang din sa trabaho. Yes. Although, sa emosyon natin, lalong-lalo na nung araw nung nagkaputukan, dahil sa hindi natin kinaya yung damdamin natin ba, sa Bisaya ba damdamin, dahil baka may mangyari kay Senador Bato de la Rosa, doon yung makikita ang bukso ng damdamin ng mamamayang Pilipino na handang magsakripisyo ng buhay para proteksyonan lang ang mahal natin na Senador Ronald Bato de la Rosa. Nakita niyo naman po, umiiyak ang mga kababayan natin sa galit. Nakipagbuno, umaas lang. Liparin na namin yung gate o yung bakod para lang maging human shield kung kinakailangan para proteksyonan yung ating mahal na senador. Dahil ayaw natin maulit yung ginawa nila kay Tatay Digong. So ngayon, meron na namang, yung nga, sabi ni brother na balibalita at bukas daw magpapapansin daw, bukas daw, magpapapansin na naman si Matibag. O, mga media vloggers, sugod na naman kayo. Balibalita daw, Quezon City. Utang na lang yan. Ano ba? Mga Kads, lulusugin ba natin ang Quezon City bukas? Nandun ako! Huwag ka magalala! Malagaan kami tiyan mo. Para makita mo kung gaano kagalit ang mamamayang Pilipino sa ginagawa mo ngayon na nagpapagamit ka na dahil kahit